Let's go home, Leon. Inawakan ko to sa braso at pilit na itinatayo. Masunuri naman to at nilagay ang kanyang braso sa aking balikat. Boss, mauna na kami. Tayong sambit nito habang nakatingin kay Tiger na nakaupo lang at seryoso nakatingin sa aming dalawa. Si Trinity naman nakasandal sa upuan dahil lasing na siguro to. Hindi ko na nagawang magpaalam sa kanilang dalawa dahil busy ako sa pag-alalay kay Leon na pasuray-suray na ako maglakad. Hinawakan ko ang kanyang malapad na bewang at ang isa kong kamay nasa dibdib niya. Gosh, ang abs niya. Sarap pisilin. Natatawa ako sa aking sarili dahil napaka-sexy nga talaga ng modelong to. Ako na maghahatid sa kanya sa kotse. Isang bariton ng boses ang aking narinig mula sa aking likuran. Kaya ko na to. Bumalik ka na dun. Sambit ko. So, nag-e-enjoy ka talaga dyan, Jelaine. Bitawan mo siya. Ako na magdadala sa kanya sa kotse. Matigas nitong saad. Sinabi mo eh. O siya, ikaw na magdala. Ayoko makipagtalo sa'yo dahil papangit lang ang gabi ko. Binitawan ko si Leon at si Tiger na ang umalalay dito hanggang sa nakarating kami sa kotse ni Leon. Mas malapad pa lang katawan ni Tiger kaysa kay Leon, ngunit magkasing tangkad lamang sila. Ingat sa pagmamaneho, Jelaine, at sa kayang kapilihan mo. Babas-babasan mo, ha? Banta nito sa akin. Do I really need to hear from you? But feeling mo, boyfriend nga mo na ako? FYI, Mr. Balbas, I am not yours. Sigaw ko rito sabay andar sa makina ng kotse na sa parking lot. Abat, hindi ka pa ba sa akin? Hindi ko alam kung bakit parang napikon to sa sinabi ko. Seryoso ba to sa pagiging possessive boss ko? Excuse me nga, kung ayaw mong sagasaan kita. Nakita kong napaatras to ng mahina kung ginalaw ang kotse paatras. Marulutong namura ang narinig ko sa kanya dahil sa ginawa ko. Napatawa pa ako sa reaksyon niya. Ewan ko na lang sa kanya kung hindi siya mapanot sa mga kalokohan ko. Leon, huwag ka matutulog ha? Iiwan talaga kita rito sa sasakyan. Inampas ko ang hita ni Leon at nakita ko tong binuksan ng mga mata na mapupungay, sabay nakatitig sa akin. Na makarating sa aking kondo, inalalayan ko siya patungo sa ekstrang kwarto. Agad tong humilik nang tumama ang kanyang likod sa kama. Ginawa mo pa talaga akong caregiver, Leon ha? Mahina akong saad at pumasok na rin ako sa aking kwarto. Naiinitan ako at nagpa siyang mag-warm bath na lang muna, kaya hinubad kong aking mga saplot at nagbabad sa bathtub. Napapikit ako habang nakahiga sa tub. It's relaxing. Pagkatapos nga ng 10 minuto, tumuyo na ako. Kinuha ang nakasablay na bathtub at sinuot iyon. Naglagay din ako ng towel sa aking ulo para mabilis matuyo ang aking buhok. Nung binuksan ko ang pinto ng banyo, nagtaka ko, ba't naka-off ang lights ng kwarto ko? Natatandaan ko kanina bukas to eh. Ay, halimaw! Napasigaw ako dahil nakita kong nakaupo ang hudyong si Tiger na nakatapi lang ang tuwalya at nakangisi to sa akin. Miss me? Kitty cat? Malakas ang tibok ng aking puso nang marinig ang kanyang boses habang papalapit to sa aking pwesto. Lumayo ka nga sa akin? Paano ka nakapasok dito? Magnanakaw ka ba? Hoy, ang kapal mo Hindi ko na natapos ang aking sasabihin dahil bigla na lang nitong hinubad ang bathrobe ko. Hindi ko maintindihan ba't napakabilis ng kamay niya. Nakita ko na lang ang sariling nakahiga sa kama. Nakagapos ang dalawang kamay. Lintik ka talaga. Pakawalan mo ko. Inis kong sagot sa kanya. Not until you behave. Saad nito sa akin kaya tumahimik naman ako. Nagtitili ako habang bigla niyang sinubsob ang mukha niya sa akin. Jelaine, napakabango mo. Gago ka talaga. Mangmawasa ka talagang hayop ka. Sigaw ko sa kanya pero hindi niya ako pinansin. Binukan niya ang aking magkabilang hita. Napasigaw ako sa kanyang ginagawa. Parang kinukuryente ang aking buong katawan dahil sa mainit niyang bibig na naglalaro sa aking pagkababae. He gently caressed my sensitive area, forcing me to moan consistently. Ang kanya namang dalawang kamay ay minamasahe ang nakalantad kong dibdib. Biglang nag-init na naman ang katawan ko sa ginagawa niya. Nakakahilong kanyang mga haplos at halik. Parang gustong-gusto niya akong pagsawaan dahil sa tingin ko wala pa siyang planong tumigil sa ginagawa niya. Mas ginagalingan pa niya ang kanyang ginagawa. Nararamdaman ko na ang matamis na sensasyon dahil sa paglabas ng likido sa aking kaibuturan. Kalagan mo na ako, please. Pagmamakaawa ko rito. That is your punishment for ruining my Ducati. Nakita ko sa CCTV, Jelaine, kaya maniningil ako ngayon.
he said, and did not stop what he was doing. Nakakaloka. Parang lumayas ang espiritu ko sa katawan dahil sa ginagawa niya. At wala ngang pinalampas sa sandali ang ermitanyong ito. Nangyari na naman ang hindi ko maintindihan kung dapat pa talagang mangyari. At first, it's slow, then it became aggressive again. Ngayon, mahina lamang kanyang paggalaw at bawat paglabas-masok niya sa kaibuturan na bibilang ko. He's doing it slowly at walang kasing sarap yon sa pakiramdam. I just closed my eyes and embraced him. Napakagitlabi pa ako nang maramdaman ko na bigla na naman tong naging wild at binilisan ulit ang paggalaw. Ano ba yan, Tiger? Bakit ba ang lakas mo? Out of nowhere nasabi ko sa kanya. Iba kasi ang training namin, Jolene. Isang tao nga kaya kong patumbahin na mag-isa ko. 100 tao. Ikaw pa kaya? He is so wild. Bagay talaga ang pangalan nito sa pagkatao niya. He is a beast and a monster in bed. Magkahawak ang aming mga kamay habang kapwa namin iniuungol ang aming mga pangalan. It's ecstasy. It's paradise. Jolene, bubuntisin kita. He whispered in my ears. Bubugbugin kita bukas, jailer. Mahina akong saad sa kanya. Sa totoo lang, tuluyan na ako ng hina sa ginawa niya sa akin ngayong gabi. Yun ay kung makakalakad ka pa bukas. He whispered back. Isang sampal ang ginawad ko sa kanya na kinabigla niya. You witch? He shout at tumayo siya at binuhat ako. Inilapag sa side table. Tinaas niya isa kong binti. At dooy binigyang kaganapan na naman. Tuluyan na kami nagsayawan at maraming beses na namang narating ang paraisong kapwa namin inaasam-asam. I don't know how many times we did it tonight, but one thing is for sure. I really cannot walk when tomorrow comes. Tiger, you need to spy on Governor Wendell Ganancial. I just pinned his location on your GPS. Saad sa akin ni Catalea Valkyrie. Kasalukuyan kaming nasa underground ngayon. Mag-ingat ka, Black Ghost. Maraming garamay si Governor. Tawagan mo lang kami kung nagkakaproblema ka. Saad naman ni Jenny Rivas. Tay, spy lang muna ha. Do not engage yet. I will forward their location to you. Manmanan mo ang activity nila and then we will plan to take action after 2 days. Seryosong saad ni Catalea Valkyrie. Copy. I will report back tomorrow. Matutulog na muna ako. Matamlay kong sagot sa kanila. Wow! Mukhang may bakbakan at jugjug ang naganap kagabi ha? Tukso sa akin ni Jenny. Wala, napuyat lang. Ang dumi ng isip mo, Jenny. Saad ko rito. Oo nga no, ngayon ko lang napansin. Sana pala hindi ka na namin disturbo. Sino naman ang babaeng na ikama mo, ha? Saad ni Catalea. Shut up, puro kayo chismosa. Saway ko sa kanila. Teka, Jenny ayaw sabihin eh. It means pinaglalaroan lang niya yung girl. Kasi pag seryoso siya, wala siyang dapat itago sa atin, di ba? Oo nga, tama ka. Don't worry, malalaman ko rin kung sinong babaeng kinababaliwan ngayon. And as soon as I met her, I will tell her right away na umiwas na sa'yo. Segunda naman ni Jenny. Don't you dare, Jenny. Hindi mo naman kailangan sabihin sa kanya na iwasan ako dahil talagang kinainisan ako ng Amazon ng yon. Yun nga lang, di siya makakatakas sa dahas. Nakangisi kong saad. Diba ang sabi ko, ligawan mo muna? You know, it's never in my system, Catalea. Para sa akin, I owned her already. At talagang papatayin ko sino mang lalapit at susubukang agamin ng pag-aari ko. Matigas kong saad. Tss, pinairal mo na naman ang pagka-assassin mo, tigre. Wala ka ba talagang konting kaswitan dyan sa katawan mo? Hoy, ligawan mo nga para tuluyang mahulog sa'yo. Nakapamewang na saad ni Catalea. Sige na nga, susubukan ko. Tumayo ako at sinanyasan silang aalis na ako. Mahimbing na natutulog sa Jolene kaninang umaga nung umalis ako. Kailangan ko kasi makipagkita kay Catalea at Jenny ng personal. Iniimbestigahan namin ang isang governor dito sa Pilipinas. Nagalamay din pala ng isang terrorist leader from Spain. Ayon sa intel, he is smuggling guns and deals it with local terrorists dito sa Pilipinas. Natawa ako kagabi. After ihatid si Trinity sa kondo nito, mabilis akong pumunta sa kondo ni Jolene para anupat isa ako sa mga trainers ng lock-picking skills kung di ko yung gagamitin sa kondo ng babaeng mahal ko. I will get her, by hook or by crook. Siya lamang ang babaeng kinabaliwan ko ng ganito. Tulad ng advice ni Catalea Valkyrie at Jenny, maniligaw ako sa kanya. Pero parang baliktad ata.
Ngayon pa talaga ako maniligaw. 2 beses nang may nangyari sa amin. Sa Jelaine kasi, iba. Napakatapang ng aura. Wala talagang preno ang bibig. Wala ring pakialam kung ako ang nakauna sa kanya and worst, she keeps on insulting me by calling me names. Foul names to be exact. At ngayon dumagdag pa ang word na halimaw. Impacto? Seriously, am I that ugly to her? Walang babaeng nagsabi sa akin ng ganon. Nagtatangi siya. Siya lamang talaga ang hindi naghahabol sa isang tiger jeller. At ako pa talaga ngayon ang naghahabol sa kanya. Buhay nga naman. Dumaan muna ako sa isang flower shop at umorder ng flowers para sa kanya. Bumili na rin ako ng huggies cake na puso. Nang dumating ako sa kondo niya, ay nag-doorbell na ako. Malapad ang ngiti ko na makita ko sa Jelaine na bagong ligo at sinusuklay ang mahaba nitong buhok. She's wearing a thin sleeveless at maikling shorts. Umarko kagad ang kiling nito na makita ko. Wow! Marunong ka rin palang mag-doorbell, ha? Jelaine, kitty cat, for you. Inabot ko ang bulaklak sa kanya at ang kahon ng cake. Tapos ng birthday ko, no? Suplada nitong saad. Nakakagigil talaga. Sa kanya lang ako nagmumukhang tanga. Kitty, please, I'm serious. Seryoso ko, umalis ka na. Sambit niya. Isasara na sana niya ang pinto pero iniharang ko ang aking braso at pumasok na ako sa loob ng kondo niya. Useless namang isarado niya. Alam ko naman kung paano makapasok. Abat, lang hiya. Saad pa nito sa akin. Tanggapin mo na kasi. Saad ko habang iniaabot sa kanya ang bouquet ng roses. Kinuha naman niya at dahan-dahang naglakad at umupo sa sofa. Natawa ako sa itsura niya, especially kung paano siya naglalakad ngayon. Napakahina ng bawat hakbang at nakikita ko ang bakas ng kirot sa kanyang mukha. Nasakit ba? Tanong ko sa kanya. Obvious naman, 'di ba? Feeling ko para napapasong kepes ko. Gusto ko tang tirisin ngayon, kutong lupa ka? Saad pa nito sa akin, ngunit hindi to gumagalaw sa kanyang inuupuan. Another name, kutong lupa. Mahina akong sambit. Ano ba kasing drama mo, Tiger, ha? May pabulaklak ka pa't may pakay ka pa. Sa uulitin nga, pera na lang ibigay mo sa akin? Malakas nitong saad. Napailing ako sa sinabi niya. Lumapit ako sa kanya at umupo sa tabi niya. Kitty cat, isn't it obvious? Nililigawan kita. Wow naman, isang katulad mo, manliligaw? Ay, magbabayad ako ng misa para sa'yo. Sinong inuto mo, ha? Huwag mong bilugin ang ulo ko, kala mo, ha? Please? Parang isang maliit na pusa, akong humilig sa balikat niya. Okay, sagot nito. Napatayo ako at hinawakan ng magkabilang balikat niya. Gusto ko agad tumalon sa saya. Ibig sabihin may pag-asa pang sasagutin niya ako? Dahil sa oras na maging kami ng dalawa, pakakasalan ko na kaagad siya. Really? Wala nang baby Angeline, ha? Oo nga sabi, pero natigilan ako sa aking narinig. Pero alam mo ba talaga kung paano manligaw? Ang gusto ko, tradisyonal na ligawan. Gusto ko pagsilbihan mo ko. Maging alila mo ako at kung anong gusto ko, susundin mo? Kung wala kang ideya sa tradisyonal na ligawan ng mga Pilipino, mag-google ka. Nakataas ang kilay nito habang kinakausap ako at isang pilang ngiti ang sumulyap sa mga labi nito. Yeah, kahit anong klaseng ligawan pa yan, kung ikaw lang naman ang nasa finish line, gagawin ko. Okay, sinabi mo yan ha? Sige na, Mr. Manliligaw. Mamalengke ka na't ikaw magsayang at ipagluto mo ko? Utos pa nito sa akin. What? Taka kong tanong. Ayaw mo ata eh. Surrender na? Sabihin mo lang. Of course not. Eto na. Mamamalengke na ako. I will cook you soup. Saan nito? Ay, masunuring bata naman pala. Dapat mo lang talaga akong pagsilbihan ngayon. Look at my legs. Come on. Tingnan mo anong kulay oh. Nakangisi niyang saad. Sorry. Kulay violet ang kanyang binte dahil nagkapasa siya sa aking pagkakadagan sa kanya. Go! Mamalengke ka na, bako pa kita tirisin dyan, she said. Inalikan ko muna siya sa labi bago umalis. Hindi talaga ako makahindi sa Amazonang yon. My God, first time kong mamalengke. A multi-billionaire, mafia assassin, sunod-sunuran sa isang babaeng mas mataas pa yata ang ranggo sa akin? I just browsed on Google kung ano-ano ang gagamitin para sa soup. Dahil kay Jolene, postpone muna ang pagmatsyag ko kay Governor Ganancial. Aalagaan ko muna siya dahil talagang masakit yata ang buong katawan niya. Nakasalanan ko rin naman.
Nang dumating ako sa kondo niya, natutulog siya sa kwarto niya. Inenda ko rin ang aking paglulutuan. As usual, thanks to YouTube at mas naging madali ang trabaho ko. Alas 7 na ng gabi na matapos ko ang pagluluto. Pumasok ako sa kwartong katabi ng kwarto ni Jelaine. Naligo na ako at sinuot ang boxer shorts at sando na binili ko kanina. Ianda ako ng lamesa at pinuntahan siya sa kwarto. Inaplos ko ang kanyang muka. Para siyang isang tulog na diyosa sa paningin ko. I kissed her forehead and next her lips. Let's eat, saad ko sa kanya. Masakit pa rin, sambit nito. Kumain na muna tayo and then uminom ka ng gamot for pain. Saad ko sa kanya. Hindi ko kaya. Ay! Oy, ibaba mo nga ako! She yelled but I continued to carry her up to the dining area. Ako na naglagay ng kanin at sabaw sa plato niya. Thanks, saad nito. I just smiled at her at nagsimula na rin kumain. So, ito na ang simula ng tradisyonal ligaw ko sa kanya? I did a research habang nasa traffic kanina. Napaka-corny, hindi talaga bagay sa isang jailer. Pero para kay Jelaine, gagawin ko. Kahit magmukhang tanga pa ako sa harapan niya, gagawin ko. Makuha ko lamang siya. After dinner, ako na rin na nagdipit. At first time na maghugas ng mga pinagkainan, I can see her giving a smile of mockery on me. Nagpaalam na ako na sumapit na ang alas 9. Dumiretso na rin ako sa aking kondo. I need my brothers right now. Sila lang ang makakatulong sa akin ngayon tungkol sa paniligaw kay Jelaine. Ano bang kailangan mo, Tiger? At nang disturbo ka pa, oras na to? Tanong sa akin ni Toby. Kailangan ko ng support niyo, mga brad. Sagot ko. Sige, alam mo naman, nasa likod mo lang kami parati eh. Ano bang ipapagawa mo? Manghaharana tayo. Sagot ko sa kanila. Narinig ko ang malakas na tawanan nilang lahat. Si Terence hindi na yata makahinga dahil sa walang pigil na pagtawa sa sinabi ko. Si Timothy naman parehas din. Si Dos naman nakakunot na ngayon ang noo at parang gusto kong sapakin. Hey bro, no way! Matigas na saad ni Timothy. I am not doing it too, Tiger. Si Terence. Not my cup of tea too. Si Toby. Pwede naman ako pero I will be your guitarist. Pagsang-ayon ni Dos. Kakabalik pa lang nila galing Britain. Si Tamara Mia ang naiwan doon kasama si Daddy. Okay. Mabuti pa si Dos, marunong sumuporta sa kapatid. Kayong tatlo, wala kayong kwenta. Kung kayo magkakagusto o mai-inlove, makikita nyo talaga dahil sasabihin ko sa kanila ang mga sekreto ninyo sa mga babae. Natahimik silang tatlo. Oo na. Sasama na kami. Di ka na mabiro. Putol ni Timothy. Ito na yata ang pinakatarantado sa amin. Ikaw, Toby, baka nakakalimutan mo. Ako ang tumulong sa'yo nung... Oo na, Tiger. Lakas mo naman mong blackmail. Tiningnan ko si Terence. Stop it, Tiger. Sasama na ako. At gusto ko rin makilala kung sino ba ang magiging future sister-in-law ko. Then, it's settled. Madali naman palaking kausap eh. Narinig ko ang pagmura ng mga ito bago lumabas sa kondo ko. I picked up my phone and searched for a song. Ano nga bang song ang bagay para kay Jelaine? I smiled sweetly remembering her face. Kahit ba ano pa ito kaingay, ako lang naman ang nakapagpapatahimik dito sa ibang nga lang. Jelaine's POV. 2 days ako nagpapahinga sa aking kondo dahil hindi pa rin ako makagalaw ng maayos. Ang magkabilang binti ko lang talaga ang napagod. Pero natahimik naman ang buhay ko dahil hindi na pumunta dito ang aking boss na may kasalanan kung ba't ako hanggang ngayon nasa bahay lamang. But he did not stop on chasing me. Araw-araw may pinapadala to sa kondo ko na hindi ko naman hinihingi like food, flowers at ibang regalo na hindi ko pa nabubuksan. He messaged me that he is too busy. Di ko naman siya na-replyan dahil wala naman kaming label. Hindi naman ako ang nanay niya para lagi siya mag-update sa akin eh. Jelaine, reply my messages. He texted. Hindi pa nakontento sa messenger pati na rin sa cellphone number ko. Hindi pinalampas ng kumag. Secretly natatawa ako sa kanya. Ganito ba talaga ako kaganda para habulin niya at handa pa namang magpakaalila sa akin? The heck? Ang kulit niya, no? Kung makulit ako, idoble ang kakulitan ng ermitanyong to. I closed my eyes and remembered his kisses, his soft lips, his warm breath. Hish! Alas ko dahil pilit kong binubura ang kanyang alaala sa aking isipan. Pero kapag tinataboy ko siya sa isipan ko, mas nagiging malinaw sa amin ang aming mga moments. Inaplos ko ang aking braso. I can feel his touch. Nai-imagine ko ang dila niya naglalakbay sa balat ko. The way he caressed my mountain,
The way he enters me. Ba't parang namimiss ko lahat? Ew. Binaling kong aking atensyon sa cellphone na tumunog ulit. He is calling me. Hello? Why are you not replying my messages? Bakit? Asawa ba kita? Boyfriend ba kita? Hello? You are mine. Mine. Saad niya sa akin. Hoy, anong akala mo sa akin? Ukay-ukay? Hindi ako seller para mag-mine-mine ka dyan, no? Mine-mine. Matigas kong saad. I am serious, Jelaine. Did you receive my presents? Pag-iibang topic niya. Yeah. Pinapataba mo ba ako? Hindi ko hinihingi sa'yo yun, ha? Ikaw may gusto nun. That is part of my panliligaw. Okay. Yun lang ba sasabihin mo? Pagmamaktol niya. Ano bang gusto mo marinig? Thank you. Hindi ko nga hinihingi eh. Hi, Jelaine. Kailan ka ba magiging seryoso sa akin, ha? Seryoso naman ako, ha? San ka ba ngayon? Di ko alam kung ba't ko yun natanong sa kanya. Bakit? Miss mo na ba ako? Che, miss mo mukha mo, no? Wala. Masaya lang ako kasi wala ka. Che? Ouch! May gusto pa naman sana ako ibigay sa'yo. Narinig ko ang paglumbay ng boses nito. Ano? Puro na nga ang sala ko dito dahil sa mga pinapamigay mo eh. Gusto ko kasi ibigay yung apelido ko sa'yo sa lalo madaling panahon. Corny mo, thunders ka. Napahalakak ako. Yeah, ganyan. Pagtawanan mo lang ako lagi, Jelaine. Nakakatuwa ka. Sige na, malulobat na ako. Huwag ka nang pumunta at manggulat ha, isasaksak kita. Saad ko, tuloy na ang binaba ang cellphone ko. Naligo muna ako bago nagpahinga ulit sa aking kwarto. Matutulog na sana ako nang biglang tumunog ulit ang cellphone ko. Si Althea Bell, beshi ko. Bes, sambit ko. Nandito ko sa resto mo ah, lagi ka raw wala. Ano na naman pinagkakabalahan mo, Jelay? Tanong nito. Later ko nang ikwento sa'yo. Sino kasama mo dyan? Nasa kondo ko eh. Mag-isa lang pero pupunta ako dyan mamaya. Gusto kong personal ihatid sa'yo ang invitation ng kasal namin ni Gab. Wow! Really, Bessie? I'm so happy for you. Dito ka na mag-dinner, ha? Dito ka na rin matulog, Bes. Chismis tayo. Marami akong kukwento sa'yo. Really? Sige, tatawagan ko si Gab. I need his permission. Wow, ha? Pero sige, alam mo naman ang asawa mong yon. Daig pang presidente ng North Korea kung magselos. Ikaw talaga? Alam mo naman yun. Natatawang saad din ito. Sige, Besh. I'll see you here. Bye! Mwah-mwah. Chup-chup. Napaka-possessive kasi ng asawa ni Althea Bell. I've been with them since he is courting her. Walang ibang lalaking nakakalapit kay Althea Bell dahil kay Matt Gabby na isang half-Phil Russian hottie. Pero nagkaproblema sila during their third marriage years. Na-in-love si Gab sa pinsan ni Bell na uhubod ng landi and I felt her pain during those times and I've seen her fighting her feelings to get her property back. Naalala ko si Tiger. Napaka-possessive din kasi ng taong yun eh. Imagine, hindi pa nga kami. Parang pagmamayari niya ako. Natulog na muna ako at nang sumapit ang 6:00 ng gabi, nagluto na ako para sa dinner namin ni Belle. Nang matapos na naligo ako ulit at nagsuot na manipis na lingerie. Paborito ko magsuot ng ganito dahil presko at komportable ako. Lumabas na muna ako sa labas ng kondo ko at naglakad-lakad. Dan, love, please stay with me tonight kahit ngayon lang. Napatigil ako sa paglalakad na marinig ko ang boses ng babae mula sa isang nakaawang na pinto. Natasha, I thought we had a deal. Hindi ba't okay lang sa'yong ganitong setup? My wife is waiting for me. Asia, please understand. Narinig ko pa ang pagkikpi ng babae. I don't know but her name is so familiar with me and her voice too. Dan, I love you. I love you too, Asha. But I love my wife too. Saad ng lalaking Aidan ang pangalan at tuloy na tong umalis. Naistatwa ako na makita kong lalaking Aidan ang pangalan. Ang gwapo talaga niya, sobra. Sinilip ko ang babaeng nakaupo at umiiyak sa sahig. Mahabang buhok at blonde. Maladyos ang mukhang taglay nito, ngunit, my God, she looks like Athena, the goddess of beauty from Mount Olympus. Parang kinurot ang puso ko na makita ko siya. Bakit pinili nitong maging isang mistress? Sa ganda at kaseksihan nitong taglay? Tumakbo ako pabalik ng mansyon, tumingin ito sa akin. Oh my God! Natasha, Asha, Mondragon? First cousin to ni Belle. Ang nakababatang kapatid ni Adrian Mondragon. Nandito na pala siya sa Pilipinas. Ang alam ko, model to sa Paris. Inihingal ka? Tanong ni Belle. Nakita ko siya nakatayo sa tapat ng aking kondo.
Nag-jogging kasi ako, bes Palusot ko. Really? Na naka-lingerie? Oo, uso to, bes. Kinindatan ko siya at hinila ko na siya papasok sa kwarto. Wala akong planong sabihin kay Belle ang tungkol sa pinsan niya. Bago pa nga lang itong naghihilom sa isyong third party, dadagdagan ko na naman. Maybe I will tell her, but later. Habang nagdi-dinner, kinuwento ko naman sa kanyang lahat. From the start at hanggang sa pag-uusap namin kanina ni Tiger sa cellphone. Best naman. Sincere naman siguro yung tao, ba't hindi mo sagutin? Malay mo mag-work. Sinabi ko na sa'yo, Bes, wala talaga akong tiwala sa bastardong yun, no? Malay mo ginug-good time lang ako, kaya ako nalangan ng good time sa kanya. Inunahan ko na, Bes, ganun. Ha? What kind of joke did you tell him? That I want a traditional courtship. Natawa ito sa sinabi ko. Jelay naman. Sinuko mo na nga tas magpapakipot ka pa. Mahal mo ba? Best naman. Hindi ko alam eh. Nagka-boyfriend na ba ako para alam ko na agad kung ano yung love-love na yan? Well, Jelaine, ano naman kaya ang traditional legal style niya sa'yo? Ewan ko sa kanya, Hindi ko na ituloy dahil may narinig akong parang tunog ng gitara na tumutugtog mula sa labas ng kondo.